Si Alex ay isang taxi driver sa lungsod. Mahilig siya sa tahimik na gabi at malalayong biyahe. Pero may isang kurbada sa liblib ng barangay na palaging ikinakatakot ng mga lokal. Ito raw na sumusulyap sa mga nagdaraan at ilang sasakyan na umano'y na aksidente sa misteryosong paraan. Isang gabi matapos ang mahaba at pagod na araw, nagdesisyon si Alex na tangkilikin ang huling biyahe. Ang ruta papunta sa Barangay San Isidro, dumadaan sa kilalang kurbada ng lahat. Habang nagmamaniho si Alex sa lansangan, tahimik ang paligid, tanging tunog ng gulong sa asfalto at halimuyak na malamig na hangin ang maririnig. Maliwanag pa ang ilang poste, ngunit habang papalapit siya sa kurbada, parang unti-unting nawawala ang liwanag at ang dilim ay tila lumalapad sa paligid. Napansin ni Alex ang kakaibang pakiramdam sa likod. Tila may nakamasid sa kanya. Napatingin siya sa rearview mirror. Sa unang tingin, walang tao. Ngunit sa muling sulyap, may isang anino, maitim, walang mukha, na nakatayo sa gilid ng kalsada. Pumintig ang kanyang mga mata. Imposible. Baka isipan ko lang. Bulong niya sa sarili. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Parang may humahawak sa kanyang balikat. Biglang nagsimulang mag-buzz ang radyo sa kotse. Mga boses na hindi niya kilala ang humahalo sa static. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Paulit-ulit ang babala. Pinilit ni Alex na mag-focus sa daan. Ngunit hindi niya matanggal sa isip ang imahe ng anino. Sa bawat liko ng kotse, mas nararamdaman niya ang presensya ng multo. Parang sinusubukan siyang hadlangan. Lumiko ang kanyang sasakyan sa pinakamalalim na bahagi ng kurbada. Dito niya nakita ang isang bangkay na nakasabit sa puno. Mukha ay baluktot at basang-basa sa dugo. Ang bangkay ay parang nagagalaw. At sa bawat kilusan, naririnig niya ang malakas na sigaw. Habang hawak ni Alex ang manabela, bigla siyang naalala sa kwento ng kanyang kaibigan. Dati may babae raw na tinamaan sa kurbada na to. Namatay sa aksidente. Sabi nila, tuwing hating gabi, naghihintay siya sa kalsada, naghahanap ng sasakyang magtatangkang dumaan. Nagkibit balikat si Alex noon. Pero ngayon, habang nakatapat sa bangkay, ramdam niya ang takot na tila lumalakas sa bawat segundo. Habang patuloy ang biyahe, naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa braso niya. Lumingon siya. Wala. Ngunit sa rearview mirror, nakita niya ang mukha ng babae. Basang-basa sa dugo. Nakatitig sa kanya. Hindi totoo. Hindi totoo. Bulong niya. Nanginginig ang boses. Ngunit biglang nagpatuloy ang sasakyan ng kusa. Parang may pwersa na nagtutulak sa kanya pababa sa kurbada. Sinubukan niyang preno ang kotse, pero parang hindi gumagana. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap, nagiging dilaw at pula, tila nagbabala. Ang mukha ng babae ay lumalapit ng palapit. At narinig niya ang mahina ngunit malinaw na boses.
Huwag mong balikan. Tumigil ang sasakyan sa gitna ng kurbada. Tahimik ang paligid. Wala na ang anino. Wala na ang mga boses. Ngunit ramdam pa rin ni Alex ang malamig na hangin sa katawan niya. At parang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa dilim. Kumuha siya ng malalim na hinga. Sinusubukan palamigin ang sarili. Nang siya'y lumingon, wala na ang babae. Pero naramdaman niya sa puso, ang babala ay totoo. Ang kurbada ay hindi basta kalsada. Isa itong lugar na binabantayan ng multo ng babaeng namatay sa aksidente. Mula noon, hindi na muling tinahak ni Alex ang kurbada sa hating gabi. Ang kanyang karanasan ay kumalat sa mga driver at residente. Ang kurbada sa San Isidro ay nanatiling itim sa gabi. At ang multo na babae ay patuloy na naghihintay sa mga sasakyang magtatangkang dumaan nang hindi handa sa nakikitang dilim.